Barangay LS 97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi makapipili ang puso kung kanino ito titibok. Mas lalong hindi kayang piliin ng puso kung sino ang hindi nito dapat na ibigin. Ikaw, kaya mo bang turuan ang puso mong magmahal ng isang taong sa tingin mo ay dapat para sa'yo? Kung meron mang isang katotohanan na laging naipamumukha sa atin, yun ay yung hindi natin kailanman pwedeng turuan ng ating puso. Hindi natin ito pwedeng diktahan na magmahal ng isang tao na sa tingin natin ay dapat nating mahalin. Hindi natin ito pwedeng turuang limutin ng isang taong hindi pala para sa atin. Ito ang katotohanan. Isang katotohanan na pilit pa rin nating kinakalaban kahit alam nating patuloy lang tayong matatalo. Ang ating kwento ngayong araw ay kwentong pinadala ni Paulo. Isang lalaking sumubok na piliing wag mahalin ang taong hindi para sa kanya. Isang lalaking sumubok kalabanin ang nararamdaman dahil alam niyang hindi dapat. Magwagi nga kaya siya o baka mas lalo lang itong matalo sa katotohanan na hindi nga natin pwedeng turuan ang puso. Dahil oras na gawin natin ito, mas lalo itong nagiging porsigidong piliin at gawin ang gusto nitong mangyari. Handa ka na bang makarelate sa kanya? Minsan ba sinabihan mo na ang puso mong huwag magmahal ng taong hindi dapat? Ano ang naging sagot sa'yo? Nanalo ka ba o ang puso mo? Si Paulo kaya, sino ang nanalo sa kanyang kwento? Alamin natin yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, hindi naman masama ang magmahal. Minsan mali lang talaga ang napipili nating mahalin. Magandang araw po sa iyo, Papa Dudut. Ako nga pala si Paulo. Kasalukuyan ay nasa edad na 25 na. Gusto kong ibahagi sa inyo ang aking kwento. Ang kwento ko ay kwento kung paano ako umibig sa hipag ko. Siya si Malaya, mahal ko siya. Kaya ba akong pagbigyan ng Diyos na mapa sa akin siya? 10 taong gulang pa lang ako noon nang makilala ko si Malaya. 25 anyos ito kaedad ng aking Kuya Harold. Naalala ko pa umaga noon nang dalhin siya sa bahay ni Kuya para ipakilala sa amin ni na Mama. Alalang-alala ko pa ang kanyang magandang mukha. May hawigan ito noon kay Sanya Lopez. Morena ito at may katangkaran. Mas matangkad nga ito kay Kuya. Nakita ko noon kung gaano nahirapan si Kuya na akbayan si Malaya habang pinapakilala noon sa aming magulang. Pinagmasdan ko ang aking mga magulang habang pinapakilala ni Kuya si Malaya. Alam kong bata pa ako noon, pero alam ko at ramdam ko na hindi nila gusto si Malaya. Hindi dahil sa masama ang ugali niya, kundi alam nila na tulad ni Kuya, magiging palamunin din noon sa bahay si Malaya. Wala kasi noong trabaho si Kuya at umaasa lamang ito noon sa aming mga magulang. Batugan siya kaya naintindihan ko kung hindi naging mainit ang pagsalubong nila kay Malaya. Mula noong araw na yon, Papa Dudut, naging parte na ng aming bahay si Malaya. Nagtana na kasi sila ng aking Kuya. Tuwang-tuwa ako. Ang gaan kasi ng pakiramdam ko kay Malaya. Nakadagdag pa ang angkin nitong kagandahan. Naging crush ko siya at inaamin ko yon. Hindi naman masamang magkagusto sa kanya kahit hipag ko siya. Iniisip ko noon na hindi ko naman siya aagawin sa kuya ko. Iniisip ko na rin na hindi naman ako magugustuhan ni Malaya. Sino ba naman kasi ako nung panahon na yon? Patpating bata lamang ako
Madalas sa sipunin at hindi pa maayos ang buhok ko. Hindi rin ako mahilig maligo at madalas ay may mantsa ang aking mga suot. Pakiwari ko ay kahibangan kung iisipin kong pwede akong magustuhan ng hipag ko. Kanina mo pa ako sinisilip-silip dyan, Paolo. May gusto ka bang sabihin sa akin? O teka, huwag kang magtago uli. Para ka namang bubwit dyan. Di kita tatapakan. Mas lalong di kita ipapakain sa pusa. May kailangan ka ba? Paolo, huwag ka nang mahiya. 3 buwan na akong nandito sa bahay niyo. Sabihin mo kung may gusto ka. Gusto mo ba ng juice? Pwede kitang ipagtimpla kung gusto mo. Papunta rin naman ako sa kusina. O baka gusto mong may abutin ako. Ano ba yon? Wala po. Sa wakas, nagsalita ka rin! Mula nung dumating ako rito, di mo pa ako kinakausap. Hindi naman mabaho ang hininga ko. Ganyan. Gusto ko yung ganyang tawa mo. Sabi ng nanay ko, kapag komportable ka na sa isang tao, kaya mo na raw tumawa sa harapan niya. Parinig nga uli ng tawa mo. Komportable ka na nga. Halika nga rito at samahan mo ko. Ilang taon ka na pala? 10. Wow, 10 taon ka na. Grabe, ang tangkad mo para sa edad mo ah. Parang next year mas mauunahan mo pang tumangkad ang Kuya Harold mo. Huwag mo akong isumbong ha. Baka naman may girlfriend ka na. Paano magkaka-girlfriend yan naiihi pa yan sa kama lalo tuwing maulan? Nakakagulat ka naman. Bigla ka na lang sumusulpot dyan. Ano bang sinasabi sa'yo ng kapatid ko? Wala naman, mag-uusap lang sana kami. Hoy Paolo, kwento mo kung paano mo ako lagi nababasa ng ihi mo. Kuya! Alam mo dati may double deck kami. Yun ang tulugan namin sa kwarto. Doon siya sa itaas, ako naman sa ibaba. Kahala ko nun laging umuulan. Kahala ko nun may problema ang kisame namin eh. Yun pala, nananaginip yan si Paolo ng gripo o kaya swimming pool. Ayun, naiihiyan niya ako lagi. Kaya binaklas ni Papa yung double deck dahil nagreklamo na ako. Hindi ba Paolo? Alam mo, Paolo, tingnan mo ang ginawa mo. Pinahiya mo ang kapatid mo. Hindi yan. Kung kailan napaamo ko na siya, saka mo pa naisip na ipahiya. Hayaan mo na nga siya. Halika na lang sa kwarto at ipapakita ko sa'yo kung saan siya naiihi nun. Yun ba talaga ang plano mo? Siyempre, may iba pa ba? Ay, ano ba yan? Mamaya dumating yung magulang mo eh. Halika na kasi sa kwarto para hindi tayo mahuli. Inis na inis ako noon sa aking Kuya Harold. Hinahiya ako nito sa harapan ni Malaya. Dahil doon ay hindi ko na nilapitan pa si Malaya. Iniwasan ko ito at sobrang halata nga noon ang pag-iwas ko. Sa tuwing nakakasalubong ko siya ay takbo ako kaagad palayo. Alam ko na gusto niyang lumapit sa akin. Pero hindi ko kaya pang lumapit sa kanya dahil nga sa ginawang pagpapahiya sa akin ni Kuya. Kung bakit naman kasi sa dinami-rami ng maaalala ni Kuya. Yung pag-ihi ko pa talaga sa kama. Hindi ko naman makontrol ang sarili ko na huwag maihi sa kama. Naisip ko na normal lang naman yon sa mga batang katulad ko. Naisip ko nga rin na ikwento ko kaya kay Malaya ang mga nakakahiyang ginawa ni Kuya noong bata pa ito para patas na kami. Isang araw ay hindi ko na siya nagawang iwasan pa. Nilapitan ako nito habang gumagawa ako ng merienda ko sa kusina. Sinabi nitong hindi ko raw dapat ikahiya kung naihi ako noon sa kama. Hindi ako umimik papadudot. Naalala ko pa nga na namula ang magkabilang tenga ko noon. Tatakbo na sana ako noon pero pinigilan niya ako. Inawakan nito ang aking braso at ngumiti rin ito. Sinabi niya kahit siya noong bata pa raw ay naihi din sa kama. Ang dami pa niyang kinuwento noon na mas nakakahiyang nangyari sa kanya noong bata pa lamang siya. Ginawa niya yon para maramdaman kong hindi lang ako ang may nakakahiyang alaala ng pagkabata.
Mula nga noon ay naging okay na ulit kami. Mula noon ay mas lalo ko siyang hinangaan. Sa pagdaan ng mga araw, gumawa ako ng magagandang bagay para kay Malaya. Lagi ko itong kinukuhanan ng manggang kalabaw. Naalala ko pa na dinadayo ko pa noon ang bahay ng aking kaklase na may puno ng manggang kalabaw. May puno naman kami ng mangga dati, pero mas maasim kasi yung sa kaklase ko. Mas gusto kasi ni Malaya yung ganon. Tuwang-tuwa nga ito noon kapag may bitbit ako na mangga pagka uwi ko galing sa eskwela. Ako rin ang gumagawa ng sausawan niya. Toyo na may siling durog. Inihigo pa niya ang sausawan kapag naubos na niya ang mangga. Tuwang-tuwa akong pinagmamasdan siyang nasasarapan sa mangga. Kaya naman bukod doon ay marami pa akong ginawang magandang bagay para sa kanya. Naisip ko kasi dati, mas lalo itong magiging magiliw sa akin kung magiging mabuti ako sa kanya. Ako noon ang nagsasamsam ng kanyang mga nilabhan. Samantala hindi na ako tumutulong noon sa pagtutupi dahil hindi naman ako marunong. Sinasamahan ko lang siya habang nagtutupi ng mga nilabhan nitong damit nila kuya. Ako naman noon ang tagabalik ng mga ipit at hanger sa lagayan sa kusina. Pinagpapainit ko rin siya ng tubig sa takore para panligo niya. Hindi kasi siya pwedeng maligo noon ng malamig dahil nagsusugat ang kanyang balat. Dati rin ako ang nagtitimpla ng kanyang juice kapag nanonood siya ng paborito niyang teleserye sa hapon. Sinasamahan ko siyang manood noon kahit na hindi ko naiintindihan ang palabas. Gusto ko lang siya na makasama. Ang ganda kasi talaga niya, tapos mabait pa. Paano to ngayon? Anong paano na to ngayon? Siyempre papalaglag natin, ano pa nga ba? Ha? Sarili mo tong anak! Hindi pa yan bata, dugo pa lang yan. Di ko kaya ang gusto mong mangyari. Dugo man to, pero may buhay pa rin to. Isipin mo na lang na regla lang yan. Regla lang na kailangan mong alisin sa katawan mo dahil hindi importante. Hindi kailangan ng katawan mo para maginawaan ka. Hindi ko alam kung paano ka nakakapagsalita ng ganyan. Hinaan mo nga yung boses mo, baka may makarinig. Mamaya andyan lang sa paligid si Paulo at isumbong tayo kay na mama. Ayokong patayin ang anak ko. Ang anak natin. Sabihin na lang natin sa kanila. Matatanggap naman nila to, kadugo naman nila to eh. Kilala ko ang magulang ko. Alam kong hindi nila tatanggapin yan dahil pareho tayong palamunin dito sa bahay. Tapos magdadagdag pa ako ng isa? Hindi naman magiging palamunin ng bata. Dedede siya sa akin at… Alam nga naman pag 15 anyos na yung batang yan, dedede pa rin sa'yo. Mag-isip ka ng ibang plano. Di ko gusto ang unang plano mo. Wala nang ibang plano. Yung una lang ang gagawin natin. Ipalalaglag natin yung dugo na yan bago pa tumindi ang kapit niyan. Hindi. Ayoko. Ako ang masusunod dahil ako ang ama niyan. Ako ang masusunod dahil ako ang ina nito. Matigas ang ulo mo? Matigas ang puso mo. Kung di mo kayang panindigan to, kung natatakot ka sa magulang mo, sige, aalis na lang ako. Bubuhayin ko tong batang to kahit wala ka. Hindi nila alam papadudot na narinig ko ang lahat ng kanilang naging usapan. Galit na galit ako noon sa kuya ko. Inayaan kasi nitong umalis si Malaya at naaalala ko pa na sa kwarto nila si Malaya at nag-iimpake ng damit. Umalis si kuya matapos ang argumento nila. Nilapitan ko noon si Malaya at sinubukan ko na hawakan ang kanyang mga kamay. Nakita ko nito at pinalapit niya ako sa kanya. Sinabi niya sa akin na magiging tito na raw ako. Pero sinabi rin niya na huwag ko raw ipagsasabi kahit sa magulang ko dahil ayaw ng kuya ko. Tumango lamang ako, papadudot. Gusto ko siyang pigilan noon. Gusto kong sabihin sa kanya na huwag na siyang umalis. Gusto kong sabihin sa kanya na handa akong tulungan siya sa pagpapalaki ng kanyang anak pero hindi ko yon nasabi. Niyakap ako nito bago siya umalis ng bahay. Lungkot na lungkot ako noong umalis si Malaya. Hindi nalaman ng magulang ko noon na buntis na ito. Sinabi lang ni kuya dati na bumalik daw ito sa kanila para alagaan ang nanay nitong lumpo. Naniwala naman ang mga magulang ko. Inis na inis ako noon kay kuya.
Napakasinungaling nito. Inisip ko na kung ako lang ang nakabuntis kay Malaya, hindi nito kailangang umalis. Kung ako nakabuntis kay Malaya ay gagawin ko ang lahat para mabigyan sila ng magandang buhay. Naisip ko rin na sana ako na lang si Kuya para napanindigan ko siya. Di sana kapiling pa namin noon si Malaya. Akala ko habang buhay ko nang hindi makikita si Malaya, Papa Dudut, nagkamali ako. Makalipas kasi ang ilang linggo ay nalaman ko na lang na sinundo ni Kuya si Malaya sa bahay nila. Tuwang-tuwa ako noong nakita kong pumasok sa pintuan si Malaya. Ako nga noon ay ang unang lumapit sa kanya para yakapin siya. Doon na rin nila inamin na buntis nga si Malaya. Tulad ng inaasahan ni na Kuya, hindi naging maganda ang pagtanggap ni na Mama sa balitang yon. Pero wala na silang nagawa. Ando na raw eh. Tanggapin na lang daw yon. Yon ang sinabi ni Mama. Dahil nga may pinaghahandaan na sina Kuya at Malaya noon ay kailangan nilang parehong magtrabaho. Naging jeepney driver si Kuya samantalang si Malaya naman ay naging kasama ni Nanay sa pamamalengke ng mga gulay at karne na siya namang nilalako nila sa aming barangay. Kailangan nila noon na makaipon para sa panganganak ni Malaya. Nung una naging sapat naman ang kinikita nila. Pero nang tumagal ay hindi na. Naging sakitin kasi si Malaya at hindi naging madali noon ang pagbubuntis niya. Lagi siyang tinatakbo noon sa ospital. Napupurnada pa nga ang pamamasada noon ni Kuya dahil kailangan niyang ihatid si Malaya sa ospital gamit ang jeep na pinapasada niya. Naaawa ako noon kay Malaya. Alam ko na hindi nila kakayanin ang gagastusin sa panganganak nito kung laging ganon ang mangyayari. Kaya naman tumulong ako sa kanila dati. Tuwing uwian dati ay diretso ako sa pagbebenta ng binatog. Kung ano man ang kinikita ko noon ay ibinibigay ko kay Malaya para pandagdag sa ipon nila. Habang ganon ang naging setup ng pagtulong ko, pinagpapantasyahan ko rin yung ideya na ako ang responsableng asawa ni Malaya. Yung asawang hindi siya pababayaan kahit mahirap ang sitwasyon. Opo, Papa Dudut. Bata pa ako noon pero totoo ang nararamdaman ko para kay Malaya. Oh, nag-abot ka na naman ng pera sa akin, Paulo. Wala po yan, ate. Dagdag mo na lang po sa ipon niya ni Kuya para kay baby. Yan din ang sinabi mo sa akin nung nakaraan. Ayoko nang tanggapin to. Bakit naman po? Hay, saan muna to galing? Huwag mo sabihin sa akin na kinupit mo to sa mama mo. Naku, kung ganun, ibalik mo to ngayon din. Alam mo naman nagipit din ng mama mo eh. Hindi ko po kinupit yan. Eh, saan nga to galing? Pati yung mga nakaraan. Di naman kalakihan ang baon mo sa school kaya alam kong di ka makakaipon ng ganito kalaking pera kundi galing sa kupit to. Nagbebenta po ako ng binatog tuwing hapon. Saan ka kumukuha ng binibenta mo? Dun sa binatugan sa kabilang kanto? Doon nga po. Pinaghirapan mo to? Opo. Minsan nga po napapaso ako kapag hindi ko nasasalok ng maayos yung binatog sa baso. Pero ngayon, kahit nakapikit, hindi na ako nahuhulugan ng mainit na binatog sa kamay. Hindi ko to matatanggap. Eh bakit naman po? Kailangan niyo po yan Malapit na kayong manganak. Pinaghirapan mo to. Dapat sa'yo tumapunta. Bumili ka ng gamit mo sa school. Lapis o kaya papel. Pwede ka ring bumili ng pencil case para lalagyan mo ng mga lapis mo. Kesa pinagtitiisan mo yung lumang karton ng tsokolate para lalagyan mo ng mga lapis at pambura mo. Matibay naman po yun. Hindi naman yun basta-basta masisira. Tsaka malapit na rin pong matapos ang pasukan kaya hindi ko na rin kailangan ng pencil case. Eh di ibili mo na lang ng pagkain mo. Ilibre mo rin yung mga kaibigan mo. Maraming nagbebenta ng pagkain sa labas ng school nyo, di ba? Marami ka nang mabibili dito. Siguradong magugustuhan ka lalo ng mga kaklase mo. Hindi ko naman sila gustong ilibre. Hindi ko talaga tatanggapin to. Para may magamit ka pag kailangan mo. Pwede mo ring ibigay sa mama mo para pandagdag puhunan sa mga paninda niya. Nagbenta po ako ng binatog, hindi para may pambili ako ng gamit sa school o kaya panlibre sa mga kaklase ko.
At hindi rin po para ipangdagdag sa puhunan ni na mama. Nagbenta po ako ng binatog para sa baby niyo. Para makalabas agad siya sa ospital. Kasi yung kaklase ko, hindi pinalabas agad yung nanay niya nung nanganak kasi kulang sila ng pambayad sa ospital. Ayoko mangyari yun sa baby mo eh. Kawawa naman siya kung lagi siya makakaamoy ng gamot at ihi sa ospital. Hindi yun maganda sa baby. Napakabait mo talagang bata. Halika nga rito. Bakit po? Mwah. Salamat Alam mo bang dahil sa'yo, para na akong nagkaroon ng instant kapatid. Paulo? Paulo! Tumakbo ako noon matapos akong halikan sa pisngi ni Malaya. Nagkulong ako sa kwarto habang sinapo ko ang aking pisngi kung saan dumampi ang malambot na labi ni Malaya. Pulang-pula yon at naaalala ko pa. Panay ang tingin ko noon sa salamin habang binabalikan ng eksena kung saan ay hinalikan ako ni Malaya. Hindi na nga noon matanggal ang ngiti ko. Si Malaya ang naging una kong halik. Si Malaya rin ang naging dahilan ko para magsimula akong magpantasya at hawakan ang aking sarili. Matapos ang halik na yon ni Malaya sa aking pisngi, palihim akong kumukuha ng kanyang gamit. Mga gamit na iniisip ko na hindi naman niya mapapansin kung sakaling mawala sa kanyang paningin. Nagsimula yon sa luma niyang panyo hanggang sa paubos nitong lipstick na lagi na lang nakalagay noon sa gilid ng kanilang mesa sa kwarto. Nilagay ko noon ang bawat makuha kong gamit niya sa isang lumang karton ng sapatos. Tinatago ko yon sa ilalim ng aking kama. Tuwing sasapit noon ng gabi bago ako matulog ay kinukuha ko ang karton na yon at mamimili ako ng gamit ni Malaya na isasama ko sa aking kama para magpantasya. Hawak ko noon ang mga napili kong gamit niya habang nagpapantasya noon na hinahalikan ko siya. Na kunwari asawa ko siya, na kunwari ay sa akin siya. Sobrang saya ko noon habang ginagawa ko yon. At kapag natapos na ako, agad-agad akong makakatulog noon habang hawak ko ang gamit niya. Akala ko noon ay hindi ako mahuhuli sa ginagawa ko. Pero nagkamali ako dahil sa pagiging pakialamero ng aking kuya. Pumasok ito noon sa aking kwarto habang tumutulong akong maghugas ng mga bentang gulay ni na mama. Kinalkal niya ang mga gamit ko at nagkataong hindi ko na ibalik agad sa ilalim ng aking kama ang karton ng sapatos na yon. Nakita ito ni kuya at agad akong kinumpronta. Hoy Paolo, Ano po yung kuya? anong ginagawa ng mga gamit ni Malaya sa kwarto mo? Po? Anong gamit? Naalala mo yung panyong bigay sa'yo ng nanay mo? Yung may burda ng pangalan mo? Kinuha ni Paolo. Totoo ba yun, Paulo? At yung lipstick mo na sana igagamitin mo nung papunta tayo sa check-up mo, andito rin sa karton ng sapatos na to kung saan niya tinatago yung iba pang gamit mo. Paulo, bakit mo kinuha yung mga gamit ko? Anong gagawin mo dito? Oo nga Paolo, anong gagawin mo sa lipstick? Bakit? Bakla ka ba ha? Hindi po kuya. Anong gagawin mo sa lipstick? Umamin ka na kasi. Hindi po ako bakla kuya. Ate Malaya. Di klepto ka lang ganon. Sadyang makati ang kamay mo. Gusto mo isumbong kita kay Papa para hatawin ka ng walis? Harold, di na kailangan gawin yan. Huminahon ka nga. Paano ko hihinahon? Ang bata-bata pa niya magnanakaw na. Sa ngayon maliliit na bagay lang ang kinukuha niya. Sa susunod, paano kung yung cellphone mo na? O kaya pera na? Paano kung isang araw sa kapitbahay na siya magnakaw? Hindi naman siguro. Anong hindi naman siguro? Nakita mo naman ang mga kinuha niya sa'yo. Ano pa tawag mo rito? Di ba magnanakaw? Hindi nga po ako magnanakaw. Anong tawag mo sa'yo? Kung hindi ka magnanakaw, isipin kong bakla ka dahil puro gamit pang babae itong kinuha mo. Hindi rin po ako bakla. Bakit mo nga kinuha itong mga gamit ni Malaya? Kasi crush ko po siya. Paulo, anong… Aba, binata na! Malaya, ikaw kasi ang ganda mo masyado. Tingnan mo, pinagnanasaan ka na ng kapatid ko. Harold, ano ba? Paulo!
Oh, tignan mo yun! Nagtatatakbo na! Umalis ako noon ng bahay sa sobrang hiya. Ayoko na nga noon bumalik. Napaamin ako ng hindi oras kay Malaya at panayang suntok ko noon sa ulo ko. Inis na inis ako sa sarili ko, Papa Dudut, kung bakit hindi ko tinikom ang aking bibig. Bakit ba ako umamin kay Malaya? Sa harapan pa ni Kuya na asawa niya. Ilang oras ako naglakad-lakad kung saan-saan para makaiwas kay Malaya. Iniisip ko na umuwi kapag alam kong nasa kwarto na ito. Pero paggabi na rin noon, natakot na akong gumala pa. Kaya naman nagpasya na akong umuwi na lamang, Papa Dudut. Bahala na, yun ang sinabi ko sa sarili ko. Nang nakauwi na ako ay naabutan ko si Malaya na nasa sala. Wala sina Kuya at mga magulang ko. Nasa kwarto na sila noon at nagpapahinga na. Tatakbo na sana ako noon papunta sa aking kwarto nang pisilin ni Malaya ang braso ko. Ang sarap sa pakiramdam ng pagkakahawak niyang yon. Pinaupo ako nito sa kanyang tabi. Ninitian niya ako at hindi ako makatingin sa kanya ng diretsyo. Sa sahig ako nakatingin habang nagsasalita ito. Sinabi niyang hindi ko raw kailangang mahiya kung may gusto ako sa kanya. Dagdag pa niya na normal lang daw yon sa pagbibinata. Tumango lamang ako dahil hindi ko alam kung ano ang pwedeng sabihin sa kanya. Nang tinanong niya ako kung gusto ko na raw bang pumunta ng kwarto ko ay tumango ako. Tatakbo na sana ako noon dahil akala ko ay tapos na siya nang sasabihin niya. Pero pinigilan niya akong muli. Nang tignan ko siya ay inabot niya sa akin ang panyo niya. Yung panyo na kinuha ko sa kanya. Yung may borda ng pangalan niya. Tumingin ako sa kanya at nagtanong ang aking mga mata. Ngumiti ito at sinabing sa akin na lang daw yon at sinabi pa niya na bigay yon ng nanay niya sa kanya. Aniya mas maaalagaan ko raw kaya ibibigay niya sa akin. Kinuha ko yon sa kanya at saka tumakbo papunta sa aking kwarto. Muli ay nagpantasya ako sa kanya habang hawak noon ang panyong bigay niya. Makalipas noon ng ilang buwan ay nakapanganak na si Malaya. Isang napakalusog na sanggol na lalaki. Tinutokso nga nila ako noon na kamukhang kamukha ko raw ang aking pamangkin. Sinabi rin ni Malaya na posibleng araw na maging kamukha ko ang anak nila dahil ako ang madalas na nakakasama niya sa bahay. Napaglihian daw niya ako at tuwang-tuwa ako noon. Para bang pakiramdam ko ako ang tatay ng anak ni Malaya. Tinatanong pa nga ni Malaya kung ano raw ang pwedeng ipangalan sa anak nila. Sinagot ko noon na Pau Pau. Sunod sa aking pangalan. Ang akala ko noon ay pagtatawanan lang nila ang sinabi ko. Pero natuwa si Malaya. Sinabi niyang Pau Pau na lang ang palayaw ng kanilang anak. Ako ang pinaka natuwa noon. Sinunod sa akin ang pangalan ng pamangking ko. Madalas ako ang nag-aalaga noon sa anak nila. Nagkataon kasi na bakasyon sa school at imbes na makipaglaro sa mga bata ay madalas na pinipili kong magtimpla ng gatas ni Pau Pau. Hindi kasi nagpapadede si Malaya. Bukod kasi sa hindi masyadong naging marami ang gatas nito sa kanyang dibdib, ay kinailangan din ito na magtrabaho bilang sekretarya sa aming barangay hall. Kaya nga tulad ng sinasabi ko sa inyo, ako ang madalas na nag-aalaga kay Pau Pau. Kahit noong balik eskwela na dahil pasukan na naman, lagi pa rin ako nagmamadaling umuwi para maalagaan si Pau Pau. Ginagawa ko yon, Papa Dudut, hindi dahil inutusan nila ako, kundi dahil gusto ko ang hipag ko. Hindi na ako noon nagbebenta ng binatog, wala na rin kasi akong oras. Kahit sayang ang kikitain ko noon ay mas pinipili ko mag-alaga na lang ng bata. Wala rin kasing mapag-iiwanan kay Pau Pau kundi ako lamang. Si Kuya naman ay tuloy pa rin ang pagiging jeepney driver noon. Madalas ay konti lang ang naiuwi niyang pera. Di dahil mahina ang pasada, kundi dahil bili ito ng bili ng mga gamit niya para sa sarili niya at hindi para kay baby Pau Pau. Noong napansin kong naging ganito na si Kuya ay napilitan akong ibenta noon ang mga gamit ko. Tulad ng comics, iba pang damit na niregalo sa akin ng aking mga ninong at ninang. Pati na rin ang iba kong laruan. Inipon ko ang pera at ibinigay ko kay Malaya.
Para saan tong pera? Pambili po ng kailangan ni Pau Pau. Naku nagbebenta ka na naman ba ng binatog? Hindi na po. Nakahanap na po ako ng kapalit ko. Saan mo nakuha tong pera? Nagbenta po ako. Anong binenta mo? Wala po. Mga lumang laruan na hindi ko na nagagamit. Malaking pera to. Alam kong di lang to galing sa pagbebenta mo ng laruan. Pati na rin po ng mga luma akong damit. Bakit ka nagbenta ng mga damit mo? Paano kung hanapin ng mama mo yung mga yon? Paano kung wala ka nang maisuot sa school? Marami po akong damit. Saka sa Pasko, sigurado mapupuno na naman ang damitan ko dahil reregaluhan na naman ako ng mga ninong at ninang ko ng mga bagong damit. Ay, ano pang binenta mo? Yung mga lumang comics ko po. Teka, di ba koleksyon mo yun? Nabasa ko naman na po yun lahat eh. Hindi ko na kailangang ulitin. Pero koleksyon mo pa rin yun, sayang naman. Hindi naman po sayang kung alam ko namang mas magagamit ni Pau Pau yung pinagbentahan nun. May sahod naman ako sa barangay hall. May pera rin kahit papano ang kuya mo na inaabot sa akin. Alam ko naman pong hindi sapat ang kinikita ni kuya sa pamamasada. Narinig ko po minsan na nagtatalo kayo dahil sa pera. Hindi ka dapat nakikinig sa pagtatalo ng mga matatanda. Sorry po. Masyado po kasing malakas ang boses niyo ni kuya kaya tumagos sa pader ng kwarto ko. Pasensya ka na at narinig mo pa yung away namin. Hindi magandang naririnig yun ng mga katulad mong bata. Hindi na po ako bata. Ay, binata ka na ba? Teka nga, patingin nga ng loob ng shorts mo kung totoong binata na yan. Naku, wag po Ate Malaya. Hindi pa ako nakakapagpalit ng brief. Ay, hindi ka pa nga binata. Dahil ang binata, nagpapalit lagi ng brief. Si ate naman no. Nagulat na lamang ako nang biglang umiyak si Malaya. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Iniisip ko na talaga atang may problema sila sa pera kaya siya napaiyak ng ganon. Pero hindi pala. Iba palang naging dahilan ng pag-iyak ni Malaya. Nalaman kong bukod sa problema nila noon sa pera ay may babae din si kuya. Narinig ko na nag-uusap sina mama at Malaya. Umiiyak din noon si Malaya habang dinedetalye kay mama kung paano nito nahuli si kuya na may ibang babae. Nabasa raw ni Malaya noon sa cellphone ni kuya ang malaswang usapan nila nung babae. Nanginginig noon si Malaya habang nagkikwento at binabalikan ang kaganapang yon. Awang-awa ako kay Malaya habang pinakikinggan ko siya. Sinabi niya kay mama na aalis na lang daw siya. Sinabi niya na hindi raw niya kaya ang lokohin na lang ng ganon. Pinigilan siya ni mama at sinabi niyang bigyan pa raw ng tsansa si kuya at magbabago pa raw ito. Hindi naman kumbinsido noon si Malaya. Desidido na itong umalis pero nakiusap si mama. Sinabi niyang kawawa naman daw si Pau Pau kung lalaki itong walang kapiling na ama. Doon na kumalma noon si Malaya. Natamaan siya sa sinabi ni mama. Dahil doon ay nanatili si Malaya sa bahay kahit na hirap na siya sa kanyang sitwasyon. Tinikom ni Malaya ang kanyang bibig tungkol sa pambababae ni kuya. Alang-alang kay Pau Pau ay nagtiis si Malaya. Naging madalas din ang away nila noon ni kuya at lagi ko dating naririnig. Narinig ko noon kung paano siyang paulit-ulit na minumura ni kuya. Iyak lang ang naging sagot noon ni Malaya at awang-awa ako sa kanya, Papa Dudut. Kung pwede lang ako makialam sa kanila ay ginawa ko na. Pero dahil bata pa ako noon at hindi dapat makialam sa away ng matatanda ay mas pinili kong makinig na lamang at ipagdasal na malampasan yon ni Malaya. Isang araw ay nawala na lang na parang bula si kuya. Nalaman namin na sumama na ito sa kanyang babae. Panay ang iyak noon ni Malaya at aalis na sana talaga siya sa bahay namin pero pinigilan siya ni mama. Ang sabi ni mama kahit wala na si kuya, dapat manatili pa rin si Malaya sa bahay dahil parte na siya ng pamilya namin. Natuwa ako sa mga sinabi ni mama.
tulad ko ay napamahal na rin siya kay Malaya. Sino ba naman kasing hindi magmamahal kay Malaya? Napakabait nito. Hindi ko talaga alam kung bakit nagawa ni Kuya ang mga bagay na yon kay Malaya. Paolo? Anong ginagawa mo rito sa kwarto ko? Narinig ko po kasi kayo umiiyak. Pasensya ka na ha. Nakalimutan kong manipis lang pala ang dingding ng kwarto ko. Di naman ako umiiyak. Bakit po namamaga ang mga mata nyo? Alam mo namang lagi akong napupuyat dahil sa pamangkin mong iyakin. Mukhang mana po sa inyong pamangkin ko. Iyakin din po kasi kayo eh. Siguro nga. Kailangan nyo po ba ng kausap? Hindi na. Bumalik ka na sa kwarto mo. Alam kong may klase ka pa bukas. Maaga pa naman po. Tsaka hindi po ako makatulog eh. Busog din kasi ako. Ang sarap po kasi ng niluto nyo kanina. Naparami ako ng kain. Ang hirap tuloy matunawan. Salamat ha. Buti ka pa nasasarapan sa luto ko. Samantalang Si kuya, hindi po. Ay, kung nasasarapan siya sa luto ko noon, baka di siya sumama sa ibang babae. Sa tingin mo? Huwag niyo na po sanang sisihin ang sarili niyo sa ginawang desisyon ni kuya. Mahina talaga si kuya sa pagdedesisyon. Laging mali. Diba, nasabi na yun sa inyo ni na mama? Alam ko namang pinapagaan niyo lang ang loob ko dahil sa ginawang pag-iwan sa akin ng kuya mo. Ayaw lang kasi namin na nakikita kang umiiyak. Balang araw kapag di ko na mahal ang kapatid mo, titigil na rin ako sa pag-iyak. Di mo na maririnig sa kwarto mo ang pag-iyak ko. Makakatulog ka na ng mahimbing. Eh kailan yung hindi mo na siya mahal? Hindi ko alam. Wala namang kasing switch button ng pagmamahal. Para kung ayaw mo nang mahalin ng isang tao, pwede mo nang i-off, ganun. Hindi ko po kasi maintindihan eh. Balang araw kapag nagmamahal ka na, maiintindihan mo kung anong sinasabi ko sa'yo. Sa ngayon, gusto kong humingi ng tawad sa'yo kung bakit di ko basta-basta makalimutan ang kapatid mo. Pati tuloy ikaw nadadamay. Pasensya ka na talaga, Paolo ha. Pasensya ka na. Sana may nakaimbento na lang po ng switch button na sinasabi nyo para hindi nyo na pumalin ng kuya. Kasi hindi naman siya nakakabuti sa'yo. Sana balang araw may makaimbento nun. Sa ngayon, tiis lang muna sa ingay ng iyak ko ha. Naisip ko nga noon, Papa Dudut, na sana ay may switch button ng puso para matigilan na ni Malaya ang pagmamahal niya kay Kuya. Naisip ko rin na baka makatulong din sa akin ang switch button na yon para tumigil na ang nararamdaman ko para sa kanya. Papa Dudut, habang tumatagal ay lumalaki ang pagmamahal ko kay Malaya. Alam kong bata pa ako noon pero sigurado na ako sa nararamdaman ko. Hindi nga yon nawala hanggang sa pag-abante ng edad ko. Mas lalong napapamahal ako sa kanya dati habang tumatagal dahil mas naging malapit kami noon sa isa't isa. Dahil wala na nga noon si Kuya sa buhay niya. Ako na ang humahalili para alalayan siya sa maraming bagay. Tumayo ako na parang batang ama sa kanilang anak na si Pau Pau. At masasabi ko noon na wala akong ibang gustong sitwasyon kundi ang maging pamilya kaming tatlo ni na Malaya. Sa aking pagbibinata, wala akong ibang naging gusto kundi si Malaya lang. Siyempre hindi ko yon sinabi sa kanya. Bukod sa alam kong torpe ako ay alam ko rin na hindi magandang tignan. Naging asawa siya ni Kuya, nanay siya ng pamangkin ko. Tinago ko noon ang nararamdaman ko at wala akong naging balak gawin para malaman niya ang nararamdaman ko para sa kanya. Tuwing nag-uusap kami noon kung may babae na ba akong natitipuhan ay panayang iwas ko. Hindi ako magaling magsinungaling at alam kong konting udyok pa ni Malaya ay mapapaamin ako. Wala akong naging karelasyon noon at parehas kami ni Malaya.
Tinatanong ko siya kung bakit hindi pa siya makipagrelasyon. Sinabi naman ni na mama na pwede naman siya magkaroon ng ibang boyfriend para maging masaya naman daw siya. Pero umiling lang noon si Malaya. Hindi rin ito nagbigay ng sagot sa akin. Kami na lang ang nag-iisip na baka na-trauma na ito sa ginawa ni kuya sa kanya dati. O pwede rin na masyado na siyang kontento sa kanyang anak na si Pau Pau. Kaya hindi na nito noon kailangan pa ng pagmamahal ng ibang lalaki. Nakuha ko ang totoong sagot kay Malaya kung bakit wala pa siyang nagiging karelasyon noon. Kung bakit hindi pa rin ito magawang magmahal ng iba. Mahal pa rin niya si kuya. Hindi man niya aminin noon ay ramdam ko yon. Rinig ko yon. Rinig ko ang paimpit niyang iyak dati, gabi-gabi yon at walang palya. Gustuhin ko man nakatukin siya para aluin ay hindi ko yon ginawa. Hinayaan ko lang na ibuhos niya ang nararamdaman niya sa pamamagitan ng pag-iyak. Mabilis na lumipas ang panahon at nag-21 na ako. Sa isang iglap ay naging binata na ako at naging espesyal nga ang pagsalubong ko noon sa ganap na pagbibinata ko dahil ang unang bumate sa akin ay si Malaya. Naalala ko pa na sinalubong ako nito isang gabi. May hawak siyang cupcake noon na nabili niya bilang merienda ni Pau Pau. Sa cupcake na yon ay tinusukan niya ito ng maliit na birthday candle. Pamilyar ang kandilang yon. Kandila yon noong unang kaarawan ni Pau Pau. Paano ko nalaman ako ang bumili ng kandilang yon at nung first birthday cake ng aking pamangkin. Happy birthday, Paolo! Ano to? Di birthday cake mo. O, hipan mo na yung kandila. Ay, teka, mag-wish ka muna. Wish ko na sana maging cake tong cupcake. Uy, sorry naman kung ito lang ang afford ko. Joke lang naman. Alam ko kulang pa to kumpara sa mga ginawa mo para sa amin ng pamangkin mo. Mula nung iniwang kami ng magaling mong kapatid. Mukhang nangangamoy ang palayang durog na naman po ang hangin. Uy, di na ako bitter ah. Ikaw? Di ka na mabiro. Pero seryoso, ayos na sa akin tong cupcake na to. Wala naman akong gusto na kahit na ano ngayong birthday ko eh. Kontento na ako sa inyo ni Pau Pau. At syempre sina mama. Kung katulad mo rin lang ang kuya mo, sana andito pa yun ngayon. Hay, kung bakit naman kasi di na lang kayo nagkapalit ng kuya mo? Anong ibig mong sabihin? Wala naman, naisip ko lang. Sana ikaw na lang yung panganay sa inyong magkapatid para ikaw na lang yung una kong nakilala. At ikaw yung tatay ni Pau Pau. Di sana wala akong problema ngayon. Wala eh. Huli akong pinanganak. Alam mo, kahit nung bata ka pa lang, ganito ka palang kaliit na no? Alam kong mas mature ka na mag-isip kesa sa kuya mo. Saka, mas gwapo ako dun no? 99.9% oo. Kumain ka na ba? Pwede kitang ipaghain ng… Paolo, bakit mo ako hinalikan? Sorry, nabigla ako. Kasi baka… Paolo… Hindi ko talaga sinasadya. Medyo nadala lang ako. Halikan mo ako uli. Yung mas matagal. Nagulat ako sa sinabing yon ni Malaya Papadudut. Sumunod ako sa sinabi niya. Hinalikan ko siya ng mas matagal, mas madiin at mas nananabik. Sumabay siya sa bawat paghaliko hanggang sa may pagkukusa na noon ng aming mga paa na magtungo sa aking kwarto para ituloy ang hangganan ng halik na yon. Papadudut, kumawala kaming dalawa ng gabing yon. Hindi ko rin alam kung ano ang pumasok sa mga utak namin kung bakit hinayaan naming manipulahin kami ng aming mga katawan. Sa huli ay may nangyari sa aming dalawa isang bagay na sinabi ni Malaya na pinagsisisihan niya. Habang nagbibihis noon ay sinabi ni Malaya na hindi raw dapat nangyari yon sa amin. Pilit ko siyang kinukumbinsi noon na hindi niya dapat pagsisihan ang nangyari sa aming dalawa.
Sinabi kong gusto ko ang nangyari. Tinatanong ko kung nagustuhan niya rin yon, hindi siya sumagot. Hindi ko siya hinayaang makaalis ng kwarto hanggat hindi kami nakakapag-usap na dalawa. Nakita ko ang pagkakataon na yon para aminin sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Sinabi ko na matagal ko na siyang mahal. Sinabi ko rin na handa akong maging ama kay Pau Pau. Umiling lang si Malaya. Masyado siyang natatakot sa sasabihin ng magulang namin. Naisip ko noon na tama naman siya at hindi nga naman maganda kung pareho kaming magkapatid na tinuhog niya. Hindi ako tumigil noon na kumbinsihin si Malaya at sinabi ko sa kanya noon na pwede naming subukang dalawa kahit na palihim. Hindi siya umimik. Mukhang nagustuhan niya ang sinabi ko. Sa huli ay pumayag naman ito. Pero sinabi niya sa akin na wala raw assurance na mahuhulog siya sa akin. Sinagot ko siya at sinabi ko na hindi ako takot sumugal. Nilihim nga namin ang relasyon namin, Papa Dudut. Laging may nangyayari sa amin tuwing wala sina Mama. Sa tuwing gabi kung kailan tulog na sila. Naging maayos naman ang simula namin at naramdaman ko na nahuhulog na si Malaya sa akin, pero hindi lang niya maamin. Paolo, ano ba? Wala naman sina Mama eh. Tara na sa kwarto mo. Natutulog si Pau Pau. Magigising yun kapag masyado tayong magulo. Eh di, dun tayo sa kwarto ko. Ayoko nga ron, ang kalat-kalat ang kama mo. Eh di, dun tayo sa sahig ko para mas may challenge. Ikaw talaga? Baka sinamama mo na yan. Teka at… Uy, buti hindi pa kayo nagpapalit ng doorknob. Pwede pa pala ang lumang susi ko eh. Oh, kamusta kayo ha? Harold? Kung makagulat ka naman dyan, akala mo bumangon ako sa hukay. Kamusta ang maganda kong asawa ha? Anong ginagawa mo rito, kuya? Umuwi. Masama ba? Bahay ko rin naman to ah. Umalis ka na. O bakit ako aalis? Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Bahay ko rin naman to ah. Sigurado akong namiss ako ni na Mama. At sigurado ako namiss ako ni Pau Pau. O teka, asan ang anak ko? Huwag mo siyang istorbohin, natutulog siya. Kuya, mabuti pa umalis ka na. Kanina niyo pa ako pinapaalis ah. Ganyan ba kayo mag-welcome ngayon ng bagong dating? Hindi magandang nandito ka. Anong hindi maganda? Makukumpleto na ulit tayo. Pamilya na ulit tayo, Malaya. Ayaw mo yon? Matagal ka nang wala. At ngayon bumabalik na ako. Hindi mo man lang ba ako yayakapin? Kuya, please umalis ka muna kasi. Kung makapagpaalis ka sa akin, wala ka respeto ah. Ako pa rin ang panganay, tandaan mo yan. Pero ayoko magalit ngayon. Ang gusto ko lang naman ay magkumustahan tayo. Mag-usap-usap tayo. Tulad ng dati, ganun. Wala tayong dapat pag-usapan. Ang dami kaya. Magkumustahan muna tayo. Paolo, sigurado may girlfriend ka na ngayon. Kuya, please. Ang laking bulas mo ah. Sigurado ako kung saan ka man nagtatrabaho ngayon, marami kang napaikot na babae. Teka nga muna, ilang babae na bang nadala mo sa kwarto mo? Magagaling ba? Ha? Kuya, sinabi ng… O baka naman bakla ka na? Kung ganun, ilang lalaki na nadala mo sa kwarto mo? Magagaling ba? Harold, ano ba? Ikaw naman, hindi ka na nasanay sa pang-alaska ko dyan sa kapatid ko. Teka nga muna, nagugutom na ako. Ang haba ng biyahe ko mula sa… basta. Anong ulam nyo? Bumalik si Kuya Harold na para bang wala lang. Na para bang namalengke lang siyang saglit. Nainis ako noon na pinaghandaan pa siya ni Malaya na makakain niya. Panay ang hawak ni Kuya sa kanya kahit panay noon ang ilag ni Malaya. Dahil hindi ko na kinaya ang nakikita ko ay umalis ako. Hindi ko rin siguro kaya na marinig kung ano man ang mapag-uusapan nila ng mga oras na yon. Ayokong marinig na sabihin ni Malaya na mahal pa rin ito si Kuya Harold. Ayos na kami nun eh. Kung bakit kasi bumalik pa si Kuya. Nang umuwi ako matapos kong magpahangin ay nadatnang ko si na Kuya, si Malaya at ang mga magulang ko sa sala. Nakita kong hindi masaya ang mukha ng mga magulang ko pero tinanggap na lang nila na bumalik na si Kuya. Naisip nila na ayos na rin daw para may ama ang apo nila. Nagalit ako ng palihim. Lalo na noong naramdaman kong umiwas na noon sa akin si Malaya.
Naisip ko na baka nga nagkabalikan na silang dalawa. Alam ko na talo ako, may anak silang dalawa. Ako naman ay kaulayaw lang noon ni Malaya tuwing gabi at malungkot siya. Umiwas na rin ako kay Malaya at naisip ko na para rin ito sa ikabubuti ni Pau Pau. Gusto kong lumaki ang bata ng buo ang pamilya niya. Sinubukan kong kalimutan noon si Malaya pero hindi ako nagwagi. Isang gabi nagulat na lamang ako nang pumunta si Malaya sa kwarto ko. Sinabi nito sa akin na hindi na raw niya mahal si kuya. Sinabi rin niya na ako ang mahal niya. Natuwa ako. Inalikan ko siya at may nangyaring muli sa aming dalawa at nung nahimasmasan ako, bigla kong naisip na mali yon. Sinabi ko rin sa kanya na yun na dapat ang huling beses na may mangyari sa amin. Hindi nito tinanggap ang sinabi kong yon. Sinabi ko sa kanya ang mga dahilan ko kung bakit hindi na kami pwede at tinanggap naman niya. Papadudot, masakit man pero pinabalik ko siya sa kuya ko. Sobrang sakit dati pa na makita sila na magkasama. Pero kailangan ko yung tiisin hanggang isang araw ay nalaman naming buntis muli si Malaya. Naisip ko na maganda na rin yon para may dahilan ako para kalimutan siya pero hindi pala. Dahil ako ang ama ng ipinagbubuntis niya. Nag-usap kaming dalawa at sigurado raw siya na sa akin yon. Sinabi ko sa kanya na kung pwedeng ipaako na lang niya kay kuya ang ipinagbubuntis niya dahil yun naman ang naisip kong dapat. Sinabi ko sa kanya na kahit ganoon ang gagawin niya ay hindi ko pa rin sila pababayaang mag-ina. Pumayag naman ito sa isang kondisyon. Sinabi niya na ipagpatuloy pa rin daw naming dalawa ang lihim naming relasyon, Papa Dudut. Pumayag ako. Hindi dahil gipit na ako noon sa sitwasyon kundi dahil mahal ko si Malaya. Hindi naman masama ang magmahal. Minsan mali lang talaga ang napipili nating mahalin. Mali na pinili kong mahalin si Malaya, mali na hinayaan ko ang sarili kong mahulog ng husto sa piling niya. Dapat kinontrol ko noon ang sarili ko para hindi na kami napunta sa mas mahirap na sitwasyon. Pero nagmahal lang ako. Hindi ko kontrolado kung sino ang pipiliin ng puso ko. Sa ngayon ay wala pa rin nakakahalata sa relasyon naming palihim ni Malaya. Sa pagdaan nga ng panahon ay naging magaling kami sa pagtatago. Walang kaalam-alam si kuya na tuwing wala ito sa bahay o tuwing tulog ito ay may nangyayari sa aming dalawa ni Malaya. Hindi ko alam kung hanggang kailan kami magiging ganito ni Malaya. Ipinagdarasal ko na lamang ngayon na sana ay hindi kami mahuli. Dahil wala akong maisasagot na tama sa kanila dahil alam kong una pa lamang ay mali na talaga ito. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong forever ka-barangay, Paulo. Hindi naman masama ang magmahal at minsan mali lang talaga ang napipili nating mahalin. Kung bakit naman kasi hindi lang pwedeng tama lagi ang napipili nating mahalin. Kung bakit naman kasi may mali pa pagdating sa pag-ibig. Paulo, hindi madali ang sitwasyong napiling pagdalhan sa iyo matapos kang magmahal ng maling tao. Hindi ko rin masasabi kung paano ka totoong makakalaya sa sitwasyon mong yan kung sobrang inipit ka na ng sitwasyon. Hindi ko rin gustong sisihin ka pa sa mga nangyari dahil tapos na yon. At dapat matuto na lang tayo mula doon. Kung ano man ang kinakaharap mong sitwasyon na hiling ko na sana ay makaisip ka ng paraan para maitama mo ang lahat. Hindi ko pwedeng idikta sa iyo kung ano at papaano yon. Tanging ikaw lang ang nakakaalam kung ano ang pwedeng gawin sa nangyayari sa inyo. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Forever. Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Meron nga ako ng wala ang iba.
Pero meron sila nang wala ako. Yon ang masayang pamilya. Dear Papa Dudut, ako po si Cynthia, taga Makati, pero bago po ako magumpisa sa kwento ko ay gusto ko po munang bumante ng maligayang araw sa lahat ng ating mga kabarangay. Kung mapili po ang sulat ko ay nagpapasalamat po ako ng marami dahil binigyan ninyo ng pagkakataon na mai-air ang kwento ko sa inyong programa. Since 2013 ay isa na ako sa mga solid na taga-subaybay sa mga kwentong hatid ninyo, Papa Dudut. Narinig ko lamang po sa kaibigan ko ang isang kwento sa programa ninyo at naisip ko rin pong sumulat kaso masyado pa po akong bata noon. Pero ngayon po ay naglakas loob na po akong isulat ang kwento ko at umaasa na mapili at maere sa inyong programa. Ako po ay lumaki sa lungsod ng Makati simula po noong magkaisip ako ay isang bahay lang ang tirahan ko. Hindi ko po naranasan ang maglipat bahay. Aaminin ko po na nakakaangat ang pamilyang kinagisnan ko. Hindi ko naranasan na magkaproblema sa pera. Sa tuwing may hinihingi ako na allowance o kahit pangluho lang ay binibigay sa akin. Bunsong anak ako sa 3 magkakapatid, 3 taon ang agwat namin sa isa't isa, kaya ako ang laging sinasama nina mami at daddy kung may pinupuntahan sila. At kahit meron ako ng mga bagay na wala sa iba ay meron naman sila nang wala ko. Yon ay ang masayang pamilya. Siguro po ay ako lang ang nag-iisip na hindi masaya ang pamilya ko kasi sa tuwing may out of town kami para mag-bonding ay mukhang perfect ang pamilya namin. Hindi po alam ng mga kapatid ko ang mga bagay na alam ko kaya naman po ay nagtataka sila kung bakit hindi makita sa mukha ko na masaya rin po ako. Bakit hindi na lang sila nag-artista? Kasi ang husay nilang umarte. Hindi po kasi napapansin ng mga kapatid ko na maghihiwalay na sana noon sina mommy at daddy. Lagi ko pong nakikita kung paano mag-away ang mga magulang ko at lagi ko rin pong naririnig kung paano nila isumpa ang bawat isa. Hindi ko rin alam kung bakit hinayaan lang nila na makita ko at marinig ko ang lahat. At gano'n na nga po ang kinalakhan ko, Papa Dudut. Talaga? Iba na naman ang babae mo? Ano bang akala mo, tanga ako para hindi ko malaman? Maghiwalay na tayo! Bukas na bukas, tatawag ako si attorney! Ano ba, Carmen? Itigilan mo nga yung kakabato sa akin na kung ano lang mahawakan mo. Hindi ka ba nahihiya? Nakikita ka ng anak mo. Nahihiya? Naririnig mo ba ang sarili mo? Ikaw ang dapat mahiyawakin! Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Matulog ka na at marami nang nainom mo. Bukas tayo mag-usap, honey. Paano mo nagagawang tawagin akong honey sa kabila ng lahat ng ginawa mong panluloko sa akin? Napakababoy mo! Kaya hindi na ako magtataka kung isang araw may magpakilala dito sa bahay at sasabihing anak mo siya. Carmen, tumigil ka na. Naririnig ka ni Cynthia. Maawa ka naman sa anak mo. Maawa? Dapat sa sarili mo yan sinasabi. Matulog ka na, anak. Huwag mong pakinggan ng mami mo. Bakit? Ayaw mong malaman ng anak mo ang totoo? Stop, Carmen! Please stop! Baby, huwag ka maniwala sa sinasabi ng mami mo, ha? Lasing lang si mami. Baby, nakita mo si daddy kanina sa hotel, di ba? May kasama siyang babaeng pumasok sa elevator. Opo. Ano yung tinatanong mo sa akin kanina, anak? Si daddy mo yung sasagot nun. Sino po yun, Daddy? Bakit po siya nakahawak sa'yo? Friend ni daddy yun, anak. Bakit po nagagalit si Mami? Bakit po kayo nag-aaway? Iiwan mo na ba kami, Daddy? Bakit mo ba nasasabi ang mga yan? Siyempre hindi kayo iiwan ni daddy. Love kayo ni daddy. Pero maghihiwalay na kayo ni Mami. Shh, anak, tahan na. Dito lang si daddy, okay?
Hindi ka iiwan ni Daddy. Lasing lang si Mami, anak. O sige, ganito na lang. Humiga ka na sa kama at mag-uusap lang kami ni Mami. After namin mag-usap, kakantahan ka namin ni Mami hanggang makatulog ka. Okay ba yon? Opo. Okay. Punta ka na sa room mo. I love you, sweetie. I love you, Daddy. Ano? Natauhan ka na ba? Nawala na ba kalasingan mo? Ikaw pang may ganang manakit ngayon? Napakawalang hiya mo! Bakit mo ako pinakasalan? Maraming beses mo nang ginawa sa akin to! Hayop ka! Paanong hindi ka masasaktan? Nababaliw ka na ba? Bakit mo sinama si Cynthia sa hotel? Bakit hinayaan mo makita ng bata yung mga bagay na hindi niya dapat makita? Bakit? Natatakot ka ba na baka mawala sa iyo ang pamilya mo? O natatakot ka na baka maulit sa mga anak mo yung nangyayari sa atin ngayon? Hindi yun mangyayari, Carmen. Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang unang sumira sa pamilya natin. Nawala ng tiwala ko dahil sa ginawa mo. Nawala na rin pati ang pagmamahal ko sa'yo. Alam mo, mas masakit pa yung sinabi sa akin ng anak ko na nakita niya ako sa hotel na may ibang babae kesa sa nakita kita na nakikipaghalikan sa ibang lalaki. Ang alam lang ni Cynthia ay ang pagkakamali ko. Pero hindi mo sinabi kung ano yung kasalanan mo. Joaquin, inihingi ko na ng tawad sa iyo yon. Lumuhod ako sa harapan mo noon. Pinagsisisihan ko yon. Hanggang ngayon pala hindi mo pa rin ako napapatawad. Kaya ginagawa mo lahat ng panluloko mo. Bakit hindi mo pwedeng gawing dahilan ng isang pagkakamali para pa ulit-ulit mo akong saktan? Isang beses nga lang ba yon? O isang beses lang kita nahuli? Tama na. Bumabalik lang sa akin ang lahat. Matulog ka na lang. Bukas na ako uuwi. Joaquin! Bumalik ka dito! Joaquin! Hindi pa po ako nakakapasok ng kwarto ko noong narinig ko ang pagsampal ni Daddy kay Mommy. Narinig ko po lahat ng pinag-usapan nila noong gabing yon at sobrang takot na takot po ako noon na baka tuluyan na kaming iwanan ni Daddy kaya hindi na po ako makagalaw at umiyak na lamang po ako ng umiyak ng gabing yon. Buti na lamang po at hindi tinuloy ni Mommy ang pakikipaghiwalay niya kay Daddy. Hindi rin po ginawa ni Daddy ang sinabi niya sa akin na kakantahan pa daw po nila ako hanggang makatulog ako. Umalis si Daddy noong gabing yon at malamang po ay doon siya dumiretso sa babae niya. Simula po noon ay lagi ko lang binabantayan ang mga kilos nila. Kaya naman po sa tuwing mag-aaway sila ay lagi kong naririnig. Iniisip ko kasi noon na baka mapigilan ko si Daddy na sumama sa babae niya. Lagi ko pong inaantay si Daddy na umuwi pag gabi, kaya naman po ay lagi rin akong napupuyat pero lagi rin po akong nakakatulog dahil halos magliliwanag na kung umuwi si Daddy. At tulog na rin po siya sa tuwing pupuntahan ko sa kwarto. Simula nung marinig kong mag-away sila Mommy at Daddy ay feeling ko po ay iniiwasan na ako ni Daddy. Hindi ko pa rin po alam kung bakit nagbago si Daddy Papa Dudut. Kaya naman nag-focus na lamang ako sa pag-aaral. Hi, Mommy! Saan ka galing? Ba't late ka nang uwi? Nag-practice po kasi kami. May laban po kasi kami sa school. Sigurado ka ba na tungkol lang yan sa school? Opo, sinabi ko na po sa inyo ni Daddy last month pa. Nakalimutan niyo na po? Okay lang, sanay na naman po ako. Marami lang akong iniisip kaya nakalimutan ko. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi kita binibigyan ng importansya. Kaya nga po sanay na ako eh. Kasi alam ko naman na marami kayong iniisip ni Daddy. Sa dami nga po ng iniisip nyo, laging 2 days after ng birthday ko doon nyo lang ako babatiin. Kaya bakit naman po ako aasa na maaalala nyo yung laban ko sa school?
Hindi rin naman po ako mag-expect na maaalala niyo yung mismong araw na yon. Sige, susubukan kong pumunta sa araw na yon. Sabihin ko sa daddy mo. Ay, wag na ho. Masasaktan lang ako kung aasa ko na dadating kayo. Huwag kayong mag-alala. Sanay na naman po ako eh. Dadagdag lang ako sa isipin ninyo. Bakit, Cynthia? Para sa inyo din naman kung bakit kailangan namin gawin ang mga bagay na to. Para sa amin? O para sa sarili nyo? Kasi sa totoo lang, mas kailangan ko kayo kesa dyan sa sinasabi nyo na ginagawa nyo para sa amin. Sobrang tagal na ang nilaan ninyo para sa trabaho nyo. Hindi pa ba sapat yung meron kayo? Kailan ka pa natuto sumagot ng ganyan? Tama na, Joaquin. Anak, siguro magpahinga ka na lang muna sa kwarto mo. Sige na, umakit ka na. Bakit mo pinaalis? Kaya nagiging bastos yung batang yan eh. Pwede naman nating kausapin sa susunod. Sigurado pagod na siya. Yan! Diyan ka magaling! I-tolerate yung bata kahit mali na yung ginagawa. Hindi ko kinukonsinte, Joaquin. Iniintindi ko lang. Kahit anong mangyari, anak ko pa rin siya. Alam kong hindi na natin nabibigay yung atensyon na kailangan niya. Kaya niya nasabi yun. Sige, ikaw ang kumausap sa anak mo. Total magaling kang nanay eh. Alam mo lahat? Hindi ba kayo nagsasawang mag-away? Lagi-lagi na lang eh. Bakit ba pag ako lang yung kaharap nyo, pinapakita nyo palagi ang ugali ninyo? Pero bakit pag kay ate at kay kuya, hindi naman kayo ganyan? Bakit nakikinig ka pa sa usapan namin? Di ba pinakyat ka na? Joaquin, hayaan mo na siyang magpahinga. Ano ka ba naman? Hindi pa nga ho ako nakakasampung hakbang, nag-aaway na kayo. Kasalanan ko ba kung marinig ko kayo? Anak, tama na. Lagi kayo sumisigaw. Pwede ba kahit minsan pakinggan nyo naman ako? Aalis na ako. Ayoko malaman-laman ulit na nakikinig ka sa usapan ng matatanda o makikipag-usap ka ng wala sa ayos. Honey! Anak, sana hindi ka na lang sumagot para hindi ka na napagalitan. Okay lang. Sanay na naman akong lagi niyang pinapagalitan eh. Wala naman hong bago. Yung sinabi ko kanina na lalaban ako sa school. Narinig kaya niya yon? Sa tingin ko hindi eh. Kasi wala namang mali doon. Yung mali ko lang naman kasi ang napapansin niyo. As usual, wala pong pumunta sa kompetisyon na sinalihan ko. Nakalimutan po nila yon, sigurado. Napuno na ng galit ang puso ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Sana'y hindi na lamang rin nila pinaalam sa akin. Tulad sa mga kapatid ko. Gustong gusto kong itanong sa kanila kung bakit parang walang ako kung mag-away sila sa harapan ko. Ako ang pinakabata sa pamilya, dapat ako ang pinoprotektahan. Hindi ko rin po alam kung bakit nag-iba na si Daddy noon. Ang akala ko po ay ako ang favorite niya dahil sobrang sweet sa akin ni Daddy. Pero ngayon ay wala na akong makitang emosyon sa mukha niya sa tuwing nagkikita kami. Pero sa mga kapatid ko ay walang nagbago kung paano siya makisama. Sa totoo lang ay naiinggit talaga ako sa mga kapatid ko. Pagkasama namin sila ay parang walang problema ang pamilya. Nagagawa ni na Mami at Daddy na ipeke ang emosyon nila. Minsan nga po, Papa Dudut, ay iniisip ko na baka naman hindi talaga ako anak ni Daddy. Baka anak ako sa naging lalaki ni Mami, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Madalas na akong ikumpara ni Daddy sa mga kapatid ko. Kaya naman mas gusto ko pa na gumimik kasama ang barkada. Lagi masaya sa barkada, tatawa lamang ng tatawa, walang problema. Tamang advice lang sa mga broken-hearted na akala mo ay professional pagdating sa pag-ibig. Nagkaroon na ako ng boyfriend pero hindi ko naman po sineryoso. Madalas po ay ka-flirt lamang at inaakala ng iba na boyfriend ko. Naisuko ko na rin po ang bataan noong ma-in-love ako sa lalaki na nakilala ko lang din sa isang bar. Isang araw ay inakala kong buntis ako dahil delay po ako ng isang buwan na. Sa totoo lang po ay sobrang kinabahan ako. Kaya naman po ako na ang nanlibre sa barkada ko na mag-inom. Baka po kasi delay lamang ako dahil sobrang stress at kulang lagi sa tulog. Inabot na kami ng halos
Mag-uumaga na kaya nagpasya na kaming mag-uwian at sobrang lasing na po akong nakauwi noon. Hindi po ito ang unang beses na ginawa ko yon, kaya naman galit na galit sa akin si Daddy, Papa Dudut. Cynthia? Lasing ka na naman? Di ba sinabihan na kita na huwag kang uuwi ng ganyan ang itsura mo? Yan bang natututunan mo sa college? Umuwi lagi ng lasing? Huwag mo naman akong pagalitan. Teka, anong oras na ba? Siguro 4:00 na, no? Kasi nandito ka na sa bahay eh. Alam mo ba dati, iniintay kita laging umuwi. Nagpupuyat talaga ako. Kaso, nakakatulog din ako kasi bata pa ako nun eh. Tapos, hindi mo na ako pinapansin. Ano bang kasalanan ko sa inyo? Bakit hindi mo na ako mahal? Siguro, dahil nakita kita dati sa hotel na may ibang babae, no? Siguro nga. Yun nga yun, no? Siguro yun ang dahilan. Stop talking nonsense, Cynthia. Lasing ka. Bukas tayo mag-usap. Yan! Ganyan yung sinabi mo nun kay Mami eh. Ganyan yun eh. Natatandaan ko pa yon. Alam mo ba na inantay kita nun? Inantay pa rin kita nun kahit alam kong dun ka matutulog sa kabit mo. Cynthia, anak, tumigil ka na. Lasing ka, anak. Naririnig ko kayo hanggang kwarto kaya bumaba ako. Mommy? Ay, gising ka pa pala. Halika dito. Gusto ko nang kausap, Mami. Kausapin niyo ako. Inaantay mo rin ba na umuwi si Daddy? Hindi yun dadating. Matulog ka na rin. Dati lagi ko rin inaantay si Daddy pero pagod na ako. Cynthia, anak. Kalimutan mo na yun. Dati pa yun eh. Paano ko naman makakalimutan yun? Sobrang sakit nun eh. Daddy! Bakit tanong ko nga sa inyo, sino ba yung tatay ko? Anak niyo ba ako? Kasi, bakit kailangan ko pang malaman yung mga kalokohan ninyo? Bakit ako lang? Bakit sila ate at saka si kuya? Wala silang alam. Alam mo ba, Daddy? Kala ko talaga iiwan mo na kami nun eh. Kala ko sasama ka na talaga sa kabit mo. Takot na takot ako nun eh. Iyak pa ako ng iyak. Bakit ka ba nagalit sa akin? Ano bang ginawa ko sa iyong masama? Kaya hindi ko malaman kasi hindi mo naman ako kinakausap eh. Anak, umakyat na tayo. Tara na, aalalayan kita. Bitiwan mo nga ako! Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to! Ikaw ang unang nagloko! Naglandi ka! Siguro, anak mo ako sa ibang lalaki, ano? Kaya hindi na ako pinapansin ni Daddy. Kasi alam na niya ang totoo na hindi niya talaga ako anak. Malandi ka! Ikaw talaga yung una nagloko, di ba? Kaya nagkakaganyan si Daddy dahil sa'yo. Malandi ka kasi. Nahuli ka ni Daddy na nakikipaghalikan sa ibang lalaki. Baboy mo! Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to! Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng mami mo! Oo! Anak ka sa ibang lalaki! Hindi ako ang totoo mong ama! What? So, tama pala yung inisip ko? Hindi mo ako totoong anak? Sino yung tatay ko? Ba't ba ako nandito, ha? O ikaw, malandi ka! Sino ba talaga ako? Bunga pala talaga ako ng kalandian mo eh!
Napakawalang kwenta mong ina! Sana, pinalaglag mo na lang ako nung nasa tiyan mo pa ako! Wala kang utang na loob! Anak! Cynthia! Joaquin, bakit mo ba ginawa yun? Tumawag ka ng ambulansya. Lasing lang siya, sana hindi mo na pinatulan. Nakita mo na kung anong resulta ng mga ginawa mo nun? Eto na yun, Carmen! Hindi mo dinisiplina ang sarili mong anak. Wala sa dalawang anak natin ang gumanyan sa'yo. Pero nangako ka na itatago natin yun sa kanya. Ikaw na ang kinilala niyang ama, Joaquin. Pero sumusobra na siya! Hindi mo ba kami sasamahan sa ospital? Hindi! Tawagan mo na lang ako kung magka-problema. Yun naman po pala ang dahilan, Papa Dudut. Hindi talaga ako tunay na anak ni Daddy. Ngayon po ay alam ko na kung bakit ganon si Daddy sa akin. Kung bakit iba ang trato niya sa akin kumpara sa dalawa kong kapatid. Hindi pala niya ako tunay na anak. Pero bakit naging sweet pa siya sa akin noon? Sana ay hindi na lamang niya ako pinakitaan ng ganong bagay. Siguro ay sinubukan niya na tanggapin ako bilang tunay na anak niya pero hindi niya talaga kaya. Paglabas ko po sa ospital ay nagpahinga lamang po ako ng ilang araw sa bahay at sumama na ulit ako sa gimmick ng barkada. Pero hindi na po kasing saya tulad ng dati. Na pag-usapan namin ng kabarkada ko na magbubukas na raw yung business niya. Nagpa siya po akong maglayas noon sa bahay namin, dala ang kaunting ipon ko at nakiusap kung pwede na ipasok ako ng kabarkada ko sa computer shop niya. Hindi ko na rin po ipinagpatuloy pa ang pag-aaral ko. Wala naman po akong alam pa noon na pwedeng maging source of income ko noong lumayas ako. Kaya naman pinatos ko na ang pagbabantay ng computer shop. Si Mami naman po ay patuloy ang pangungulit sa akin na umuwi na raw ako. Naawa ako sa sitwasyon ni Mami pero mas nakakaawa naman ako kung titira pa rin ako sa bahay kung saan ay sampid lamang ako, Papa Dudut. Hello, Cynthia? Cynthia, anak. Bakit? Asan ka ba? Ilang araw ka nang hindi umuuwi. Hindi na po mahalaga kung nasaan ako. Maayos naman yung lagay ko. May inuupahan na rin ako kaya hindi na ako uuwi. Ano bang sinasabi mo? Umuwi ka na at kalalabas mo lang sa ospital. Okay lang ako. Huwag ka na mag-alala. May ipon naman ako galing sa mga binigay ninyo sa akin at may trabaho naman ako. Saan ka naman nagtatrabaho? Bakit ka ba nagkakaganyan? Pwede ba? Huwag niyo na lang akong pakialaman kung saan ako nagtatrabaho. Tsaka bakit mo ba ako pinapauwi? Sampid lang naman ako dyan, di ba? Anong sampid? Sinong nagsabi sa'yo niyan? Anak kita, natural dito ka titira. Tama! Anak mo nga ako. Pero hindi ako anak ni Daddy. Ay, mali. Hindi ako anak ng asawa mo. Hindi ko nga pala siya Daddy. Anak, mag-usap tayo ng maayos. Nasaan ka ba? Susunduin kita. Bakit pa? Para ipamukha sa akin araw-araw na anak lang naman ako sa ibang lalaki? Please, anak. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Ano ba yan? Kung ayaw umuwi, hayaan mo na. Uuwi rin yan pag gutom na. Ah, sabihin mo sa asawa mo, kahit magutom pa ako, hindi ako uuwi. Mas gugustuhin ko pa na magpaalila na lang kesa umuwi dyan. Akin na nga yan. Joaquin, sandali lang. Akin na yan. Hello? Cynthia? Bakit? Bakit mo inagaw sa mami ko yung phone? Ayaw kitang kausap. Balik mo sa mami ko. Ano bang ginagawa mo? Umiiyak na ang mami mo dito. Baka naman pwedeng sundin mo na lang ang gusto ng mami mo. Ganon? Pasensya na ha. Hindi pa ako nagugutom, kaya hindi ako uuwi. Bababa ko na. Kalimutan mo na yung sinabi ko. Galit ako kaya nasabi ko yon. Ang alin doon? Yung hindi mo ako anak? So ikaw ang daddy ko? Totoong anak ka ng mami mo sa ibang lalaki. Pero ako pa rin ang daddy mo. Mahal kita tulad ng pagmamahal ko sa mga kapatid mo. Pero hindi yun ang pinaramdam mo sa akin.
Totoong pinilit ko ang sarili ko na mahalin ka na parang tunay kong anak. Mahirap yon, pero sinubukan ko pa rin. Pero nadadalas lang away namin ng mami mo kaya nadadamay rin kita. Kaya please, umuwi ka na. Hindi ko naman pagkakamali yung ginawa ni Mami sa'yo eh. Hindi na ako uuwi. Ilang beses kong sinubukan na kausapin ka dati. Pero lagi kang walang time. Pasensya na, pero wala na rin akong time. Bye. Hindi po talaga ako umuwi, Papa Dudut. Pinanindigan ko ang pagre-rebelde ko. Hindi ko pa rin po maintindihan kung bakit affected siya sa tuwing nasasaktan si Mami pero umuwi naman po siya sa bahay ng kabit niya. Bakit pa kasi ako isinilang ni Mami? Sana ay pinalaglag na lamang ako kung ganito lang din naman pala ang magiging buhay ko. Sa totoo lang ay hindi ako sanay sa buhay na pinili ko. Hindi po ako sanay, Papa Dudut, matulog sa maliit na kutsyon at electric fan lamang. Mainit at malamok, pumayat din ako ng husto dahil sobrang nahihirapan ako. Parang gusto ko na nga lang umuwi noon sa bahay namin kaso baka sabihin lang ulit na nagugutom na ako. Kaya umuwi na ako sa amin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ko pa rin ibinaba ang pride ko kahit na sinabi ni Daddy ang rason niya. Hindi yon sapat na dahilan para sa akin. Ayoko na rin munang magkaroon ng ugnayan sa kanila, total ay yun din naman ang pinaramdam nila noong doon pa ako nakatira. Meron pong madalas na pumunta sa computer shop noon si Billy. Gwapo ito at maganda ang katawan. Lagi siyang naglalaro sa parehong pwesto kung saan ay malapit po sa akin. Hanggang sa naging friends na nga po kami at mabilis lang na nahulog ang loob ko sa ipinakita niya sa akin at dagdag ang pisikal nitong itsura na nagpakilig sa akin. Nakilala ko na rin ang ibang mga friends niya pag lumalabas kami tuwing wala kaming trabaho. Isa po siyang barista sa isang coffee shop. Meron na rin pong nangyayari sa amin kahit na wala naman talaga kaming relasyon. Paglipas ng isang buwan po ay may napapansin ako na iba sa sarili ko. May mga pagkain akong kakainin at bigla na lamang susuka at sobrang gutom na gutom ako palagi. Kinutuban na ako kaya po gumamit ako ng PT at halos gumuho ang mundo ko nang nag-positive po ang PT, Papa Dudut. Nag-iyak po ako sa tuwing iniisip kong magpalaglag. Hindi ko po kasi kaya naman nag-decide ako na buhayin ang bata. Isang buwan na rin pong hindi nagpapakita sa akin si Billy at hindi ko po alam kung ano ang dahilan niya kung bakit bigla na lamang siyang hindi nagparamdam sa akin. Kaya nagtanong po ako sa mga common friends namin para mahanap at makausap ko siya. At sa wakas ay nakausap ko rin siya, Papa Dudut. Paano mo naman nalaman na dito ako nagtatrabaho? Hindi ko naman yung sinabi sa'yo ah. Nagtanong-tanong ako. Lunch break mo naman. Gusto sana kita makausap. Oo, lunch break ko nga. Tungkol saan naman? Bakit hindi ka na pumupunta sa computer shop? Bakit bigla ka na lang hindi nagpakita sa akin ng isang buwan? Kailangan ko ba magsabi sa'yo? Wala naman tayong relasyon ah. Oo, wala tayong relasyon. Pero may nangyayari sa atin. Oo nga, bakit? Big deal ba yun sa'yo? Normal na lang naman yung sa panahon ngayon. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Grabe ka? Alam mo ba kung anong pinagdadaanan ko? Ano ba kasi gusto mong sabihin? Pwede ba bilisan na natin tong usapan na to? Buntis ako. Ilang buwan? Isang buwan pa lang ang nakakalipas nung huling may nangyari sa atin, Billy. May bala ka bang ipaako sa akin ng batang yan? Kaya hinahanap mo ako? Ipaako? Ikaw ang tatay nito, Billy! Ako? Paano mo naman nalaman na ako? Hindi ka naman virgin nung may nangyari sa atin. Malay ko ba kung may sumalisi sa'yo?
Kaya paano ako maniniwala na ako ang ama niyan? At may girlfriend ako, hoy. Kaya hindi pwede ang gusto mo. Ang kapal naman ng mukha mo. Kung iniisip mo na ipipilit ko sa'yo ang batang to, pwes nagkakamali ka. Hindi nga ako perfect. Hindi nga ikaw ang unang nakatabi ko sa kama. Hindi ko naman dinideny yun eh. Hindi nga ako matino at malinis na babae. Tama ka. Pero kaya kong panindigan ang bunga ng kalokohan ko. Kaya kung ikukumpara sa'yo, mas basura ka sa akin. Wala kang kwenta! Aray! Cynthia, Daddy? bakit ka umiiyak? Wala to. Bakit nandito ka? Kasama ko sina Tita Emily mo at Miko. Pinauna ko sila dito sa loob kasi may kinakausap ako sa phone. Kakatapos lang din namin mag-lunch. Alis na ako. Cynthia, wait! Cynthia, anak, saglit lang. Hindi mo ako totoong anak! Please, patawarin mo ko sa mga sinabi ko noon. Pero minahal kita na parang totoo kong anak. Pero ako yung bunga ng pagtataksil sa'yo ni Mami, di ba? Oo, nagpadala ako sa emosyon ko noon pero gusto kong bumawi sa'yo. Ang tagal na panahon kong gustong makausap ka. Gusto kong itanong kung bakit bigla ka na lang nagalit sa akin. I'm sorry, anak. Sana hayaan mo naman makabawi ako sa'yo at sa mami mo. Si Emily, siya yung kabit mo, di ba? Yung kasama niya. Anak niyo ba yon? Oo, Paano ka babawi kung kinakasama mo yung kabit mo? ginagawa ko lang to para kay Miko. Kailangan pa rin niya ako. Eh ako, kailangan rin naman kita nun eh. Wala nga pala akong karapatan na magalit dahil hindi mo naman ako anak. At wala rin akong karapatan na magtampo. Patawarin mo ako sa nagawa ko, anak. Anak, parang namumutla ka. May sakit ka ba? Wala po to, okay lang ako. Anak, gising! Gising, Cynthia! Nawalan nga po ako ng malay noon, Papa Dudut. Hindi ko na po alam ang mga sumunod na nangyari basta ang kwento po sa akin ni Mami, si Daddy daw po ang naghatid sa akin sa ospital. Hindi ko rin po alam kung anong nangyari sa kabit noon ni Daddy noong hinatid niya ako. Pinanindigan din po talaga ni Billy ang sinabi niya na hindi sa kanya ang bata. Hindi ko na rin po ipinilit ang bata sa kanya at kakayanin ko ang buhayin ng batang nasa sinapupunan ko hanggat nabubuhay ako. Ibibigay ko po ang buong lakas ko at pagmamahal ko para sa magiging anak ko at kakayanin ko pong maging tatay at nanay, Papa Dudut. Hindi na rin po ako nagulat kung alam nila na buntis ako. Sa ospital po ako diniretso ni Daddy noon dahil akala ni Daddy ay may sakit ako dahil ang putla ko daw noong magkita kami sa coffee shop. Kaya naman po nalaman nila sa doktor na ako po ay nagdadalang tao. Buntis ka pala. Hindi mo naman sinabi sa amin. Bakit mo itinago? Hindi ko naman po tinago. Kakaalam ko lang din. Akala ko galit ka kaya hindi mo sinabi. Oo nga pala anak. Sabi ng doktor, iwasan mo muna ang ma-stress at ang pagpupuyat. Hindi makakabuti sa'yo at sa baby mo. Kaya andito kami para maging maayos ng lahat. Gusto naming humingi ng tawad sa'yo. Pasensya na kung sinama kita noon sa hotel. Nagpumilit ka kasi noon na sumama sa akin. Pero wala akong balak na ipaalam sa'yo na hinuhuli ko noon ang daddy mo. Pasensya na rin kung hindi ko napigilan ang sarili ko nung gabing yun. At narinig mo rin ang pag-aaway namin ng daddy mo. Hindi ko alam na dadalhin mo yun hanggang sa pagtanda mo. Pasensya ka na kung nadamay ka pa. Hindi sana nangyari sa'yo ito. Wala naman po akong magagawa eh. Nangyari na po. Tsaka wala naman akong pinagsisisihan sa nangyari sa akin. Alam kong sobrang galit mo sa akin. Ang totoo, alam na mga kapatid mo ang lahat na pinagdadaanan namin ng mami mo. Alam din nila ang tungkol sa'yo. Paanong alam? Alam nila na may kabit ka? Alam nila na anak ako ni Mami sa ibang lalaki? Oo, anak.
Kinausap namin sila noon. Nagtataka na kasi sila bakit lagi mong inilalayo yung sarili mo sa amin. Bakit lagi raw hindi maipinta ang mukha mo pag may family bonding tayo. Tulad mo, nagalit rin sila. Yun ang dahilan kung bakit umalis sila sa bahay. Kung bakit mas pinili nila ang bumukod. Gusto ka talaga naming protektahan. Pero nagpatalo ako sa nakaraan. Pilit naming tinago sa'yo ng mga kapatid mo para hindi ka na mag-isip. Mukha bang hindi ako nag-isip? Kaya nga andito kami. Gusto naming humingi ng tawad sa'yo. Sa totoo lang, sinubukan namin ng daddy mo na bumalik sa dati. Pinilit namin na ituwid ka. Pero ang hirap mo nang disiplinahin. Hindi ka na tulad nung bata ka pa. Isang sabi lang susunod ka kaagad. Sa tingin mo ba, maayos at may babalik pa to sa dati? Alam mo ba na may anak si daddy sa ibang babae? Alam ko. Nasaktan ako, oo. Humingi siya ng tawad dun sa akin. Pinatawad ko na rin ang daddy mo. Matanda na kami para magtanim pa ng sama ng loob, anak. Pero bakit ang saya-saya nyo pag dumadating sina ate at kuya? Ginawa namin yun para sa'yo, Cynthia. Pinakita namin sa'yo na masaya kami para isipin mo, masaya pa rin ang pamilya mo. Na pwede pang bumalik sa dati ang lahat. Ginawa namin yun lahat para sa'yo, anak. Pero pilit mo ring inilalayo ang sarili mo sa amin. Nagre-rebelde ka pa rin. Pero bakit ngayon nyo lang sinabi sa akin yan? Nahirapan na akong kausapin ka. Hindi ko na magawang lumapit sa'yo kasi alam kong galit na galit ka sa akin. Daddy, ilang beses kitang sinubukang lapitan nung bata pa ako. Lagi ko iniisip na baka hindi mo na ako mahal. Oo, sobrang galit ako sa'yo. Hindi ko naisip na ganyan pala ang nararamdaman mo. Akala ko dati umaarte lang kayo ni Mami na masaya pag nandiyan sina ate at kuya. Hindi ko alam na ginagawa niyo pala yung lahat para sa akin. Sorry kung pinanghihinaan kami ng loob. Nahihiya kami sa'yo kasi ikaw yung baby namin eh. Pero ngayon magkaka-baby ka na rin. Oo nga pala. Late ko na to naisip. Sino ba yung kausap mo nun sa coffee shop? Andun ba yung nakabuntis sa'yo? Opo. Sinubukan ko pong sabihin na magkakaanak na kami pero ayaw niya eh. Aba, loko-loko naman pala yung boyfriend mo na yun eh. Hindi ko boyfriend yung lalaki, Mami. Pwede ba yung ganon? Grabe na pala talaga ang kabataan ngayon. I'm sorry po. Hayaan mo na. Wala naman na tayong magagawa eh. Andyan na yan. Tagasan ba yung kaibigan mo? Bastos na lalaking yun ha? Kung alam ko lang na andun siya nung araw na yun, masusuntok ko talaga ang mukha nun. Nakilala ko po siya sa binabantayan kong computer shop. Sa kaibigan ko po yun. Pumasok ako ron para kahit paano meron akong panggastos. Patawarin mo kami, anak. Hindi sana sa'yo mangyayari ang mga to kung hindi lang kami naging pabaya. Hayaan niyo na po. Sabi niyo nga, di ba? Matanda na tayo para magtanim pa ng mga sama ng loob. Mami, Daddy, pinapatawad ko na po kayo. Nakalabas din po agad ako noon sa ospital, Papa Dudut. Feeling ko po ay bumalik ako sa pagkabata at nakakatuwa dahil sinusubukan talaga nila na puna ng mga taon na nagkulang sila bilang magulang. Hindi po madali para sa akin, nasasaktan pa rin po ako sa tuwing naaalala ko na hindi naman talaga ako anak ni Daddy. Pinangako ko rin po na hindi ko hahayaan na mangyari sa anak ko ang mga naranasan ko sa buhay. Naghanap ako ng mas maayos na trabaho para matustusan ang pangangailangan ng anak ko. Hindi ako umasa sa mga magulang ko at dahil wala na rin pong pinagkakabalahan si Mami ay siya na nga po nag-alaga sa kanyang unang apo habang nagtatrabaho po ako. Si Daddy naman po ay ganon pa rin ang sitwasyon. Umaalis pa rin po sa bahay at kailangan din po siya ni Miko. Natanggap na rin naman ng pamilya namin ang sitwasyon ni Daddy. Hindi na rin ako galit sa anak ni Daddy dahil tulad ko ay anak din siya sa ibang babae.
Sa totoo lang po ay nakapunta na si Miko sa bahay namin at aaminin ko po noong una ay parang ayoko sa kanya. Pero naisip ko naman po na hindi rin niya gusto kung ano ang sitwasyon ng magulang niya. Kaya naman pinilit ko na rin pong tanggapin siya. Si Kuya po ang lagi niyang kasama dahil gustong gusto talaga ni Kuya ang magkaroon ng kapatid na lalaki. Yan po ang kwento ng aking buhay at ng aking pamilya. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking sariling istorya. Salamat din po sa inyong programa na walang sawa na sinusubaybayan ko araw-araw. Sana po ay may natutunan kayong aral, lalo na sa mga magulang at magiging magulang balang araw. Ang lahat ng bagay ay pwedeng pag-usapan ng maayos basta marunong humingi ng tawad at magpatawad. Sa mga kabarangay, ang pamilya ang pinakaunang pinoprotektahan bago ang ibang bagay. Dahil sa loob dapat ng pamilya ang unang pagmamahal na mararanasan ng mga bata. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Cynthia. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.